the importance of man participation in God's creating, sustaining, and redeeming works. Amen po. Yun ang sinasabi ko po kanina, hindi lang po tayo paupo-upo, patulog-tulog, may participation po tayo. Amen po. Amen. Bilang po anak ng ating Panginoon, tayo po ay kanyang nilikha, may participation po. Participation po natin. Hallelujah. Amen. May tungkulin, ganun na lang. Sa makikibahagi sa pangalawang objectives po natin sa layunin ay to emphasize the importance of conquest. Amen. Yung emphasize po natin conquest, kung paano po natin pasakupin. Kung wala po tayo, kung di pa tayo nag-aaral, kung may Bible po tayo, hindi po natin binabasa, hindi po natin alam kung paano natin, kung ano po ang gagamitin natin sa pagpasako po natin, may balik po natin. Kasi sabi pa ni Pastor Ross na dati, kunti lang pa ang mga Kristiyano kayo, marami pang naliligaw. Kaya sinasabi ito na mobilizing. Yung pananakop natin. Kasi ayaw po ng Diyos na may maiwan po. Tayo po, di po tayo sa mga Kristiyano po, wala pong yung papaya, balang papaya na daling iyakin. Tapos matapang po kasi sabi po sa scripture natin sa nababasa, tayo po ay soldier. Tayo po ay sundalo ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Sa introduction po, sabi po dito, omniscient, all-knowing, alam po ng Panginoon lahat. Wala po tayo may tatago sa ating Panginoon. Alam po ng Panginoon ang ating ginagawa. Tayo bilang Kristiyano, anong ginagawa natin? Kung tulog-tulog, hayahay ba tayo, sarap sa aircon? Omnipotent, all-powerful God. Kaya hindi na tayo mabahala na hindi ko kaya. Pag hinihingin po natin ang kapangyarihan sa ating Panginoon, banal na Espiritu, kaya-kaya po natin kasi alam ang Panginoon, all-powerful God. Lahat pa ng ginagawa ng Panginoon, di ba? Nakikita po natin, amazing. Amen. Lahat was omnipresent everywhere. Kahit saan po tayo magpunta. Umuwi man tayo sa Pilipinas, dahil hindi po hindi lang po tayo dito Kristiyano. Pati sa Pilipinas din, kung natutunan po natin dito, ganun din pag-uwi natin sa Pilipinas. Amen. Kasi yung pananako po ang natin, kasi ayaw ng Panginoon na pagbalik niya dito, gusto ng Panginoon sama-sama. Sarami pa sawa-sawa. No? Ganun. Wala pong maiwan. Amen po. So sabi po dito, omnipotent. But despite all this amazing attribute, would not do everything for you and for me. No? Lahat po, binigay na po ng Panginoon. Amazingly. Kaya ng Panginoon. Pero di po niya ginawa kasi yun nga, sabi ko po na di po ayaw po ng Panginoon na bilang Kristiyano po, patulog-tulog, hayahay lang po ang buhay. May gagawin po tayo. Amen po. Sabi dito, He would not do everything for you and for me. He created the basic of the life. Amen po. Gumawa po ang ating Panginoon sa basic po ng ating buhay. Basic sa ating buhay, yung po. Sabi dito, yung hangin, air, water, sunlight, but will not give for you. Yun nga, lahat naman ginawa ng Panginoon. Pero kailangan po natin ng kumilos. Wag po tayo sabi pa sa yung patulog-tulog nga. Kailangan ito puro pahinga. He created vast and the sea and ocean. Yung yung karagatan po, yung Panginoon po kasi sa all-powerful God. But He will not cut a piece of you. Tapos He has opened the Red Sea of the Israelite, but did not cross for them. Ito po ang yung kapangyarihan po yung alam po natin yung kwento sa Bible, yung hinagulan po yung Israelita, yung Red Sea, binuksan po, hinati po yun ng Panginoon para po makatawid sila. Hindi po siya mahabol ng kalaban po. Amen po. Kung po natin kaya basahin po natin ang ating Bible. Huwag po natin ilagay lang po sa gilid. Huwag natin gawing pagpatulog. Basahin po natin para alam po natin kwento.
po natin dyan, sa Jan. Huwag po sa Jan. Ubusin hanggang Revelation na. Sabi dito, herein manna in the desert daily. Even po, nung ano po, nung mga Israelita po na nagpapaulan po ang ating Panginoon ng pagkain. Yung manna po, pagkain po. Pagkain sa mga Israelita. Araw-araw. But did not pick everything to them. He has sent quail, pugo sa Tagalog. Amen. Quail. But did not catch a single one to lame and blind. Di po ano po ang Panginoon kung di po siya ano yun na sabi nga na gumawa tayo, kumilos tayo. Di po lang yun nga binigay na po sa atin. Pero hindi tayo kumilos, hindi yan magagamit. Halimbawa na lang po sa sa buhay po natin sa pamilya, tayo po ay lahat po ng pamilya. Binigay na po natin ng nagpapadala na po tayo ng sweldo, nagpapadala na po tayo ng sahod, pero binigay po natin tapos di na ginamit ng pamilya natin. Bakit kasi hindi ginagamit? Di natin sinasabi na papadala na tayo pinapatulog din na natin Kaya kaya pag tayo sasabihin natin ganun pa sa buhay ng sa ating pagka-Kristiyano, hindi po tayo gagamitin po natin ating pagka-Kristiyano sa pananakop tungkol case. Amen. Sa ating mga kapatid. May role po tayo. The role of conquest and action. The God done everything for you and for me, but He will not do everything for you and for me. God will not do the part that He has given to man. Your role is important. Hallelujah, sabi nga dito, He has done for everything for you. Yes, but I will not do everything for you and for me. He conquered it and hell for every person to life. Amen, hallelujah. Na po, na-conquer na po ang hindi na po tayo natatakot kasi natagumpayan na po ng ating Panginoon yung kamatayan nung siya po ay pinako sa krus. Amen po. Kung ang gawin po natin, patuloy po natin ang naumpisa ng ating Panginoon. Wag natin naka-stack lang po. Amen, hallelujah. But to decide whether we would believe or not is not His power to Him. We need to act what we has done. Sabi mo, yun nga sabi ko nga na kailangan po natin gawin po kung ano pang natatapos natin, ituloy po natin ang natagumpayan ng ating Panginoon. Ano pa yung tagumpayan ng ating Panginoon? Yung binigay niya po ang kanyang buhay sa krus ng Calvary. Siya po ay nagpapako para po sa ating mga kasalanan. Amen po. Para po tayo ay maligtas kasi sabi dyan sa Romans 3:10 lahat po tayo ay nagkasala. Wala po hindi nakasalan. Sabi nga sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig po, pag tinanggap po natin Panginoon ay magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ibig po. Hallelujah. Next, the Lord can do everything, but He won't do everything for you, because if He will do everything for you, He would violate His own law. Ibig po, may law pala ang ating Panginoon, kaya hindi po niya ginawa. Ano po ang law ng ating Panginoon? Yung law po niya, pre-moral will. May po tayo, will po natin. May free will po tayo. Kaya, nang pagdating po na ating Panginoon, huwag po tayo iyak-iyak. Sabi na, Lord, ba't hindi ako nakasama yung kwento nga sa yung kwento nga sa yung mayaman sa kamahirap. Yung umiiyak kasi sabi na hihingi ng tulong. Ganun din po, binigyan po nila ng free will. Pero bilang tumanggap po sa ating Panginoon, sundin na natin ang ating Panginoon. Huwag na po tayo pumunta sa yung free will natin. Lang po tayo, every Friday po lang tayo Christian. Pag ibang araw, hindi po tayo Christian. Hindi po, tuloy po natin, huwag po natin yung kasi binigyan tayo ng free will ng Panginoon.
nasa atin na. Kaya hindi natin masisisi ang ating Panginoon pagdating sa pagbalik niya na naiiwan tayo. Na konti lang madadala kasi pinili mo yung free will mo eh. Amen po ba? First the Lord, pinili po natin ang will na pumunta po tayo dito. Pagamat papahinga natin kasi Friday, one day off lang, pero dito pa rin tayo. Nakinig tayo ng salita ng Panginoon. Para po tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Amen po. Hindi lang po tayo dito sa nakikinig, kundi po nilalakaran po natin ang ating natutunan bilang isang Kristiyano. Amen po. God will not do free will. He cannot make choice in a single person. He created that one things God cannot will not do. Yun nga, sinasabi ko nga na hindi po gagawin ng Panginoon. Tayo po ang gumawa. Kasi pagdating ng Panginoon, Isus, hindi po tayo, hindi na po natin siya masisisi. Kaya binigay na po ang lahat sa atin eh. Tayo na po ang gumawa. Amen. Hingin lang po natin ang tulong niya na tayo po ay lumago at tumibay sa ating pananampalataya. God will not do the part He has given to man. Sabi na your role is important. Pakisabi nga sa katabi mo, your role is important. Your role is important. Sabi ng Panginoon. Kaya hindi na gagawin ng Panginoon kasi may binigay ang Panginoon ng ulo sa atin. Kaya yung role po natin important po. Importante po yung role po natin bilang isang Kristiyano. Hindi lang po tayo na ganun po. Yung role is important, no? Yung ang ating natutunan ay babahagi ba natin sa ating mahal sa buhay pag-uwi natin? O sa atin lang. Kapatid, huwag po natin salarinin ang ating natutunan, kapatid. Ibahagi po natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa trabaho. Ibig po kasi, dinulog po natin tayo sa pananako po. Kailangan po masakop po natin. Maging Christian po, lahat po ng tao po, makilala po ang ating Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Hindi po natin nakunin hindi po tayo maging selfish lang po, kapatid. Amen. Kundi ibahagi po natin ang ating natutunan, lalo na po sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Mga mahal natin sa buhay, sa akin po, yan po ang battle ko ngayon po eh. Yung mahal ko sa buhay, gusto ko po makilala, kaya patuloy tayo lumago sa ating pag-aaral at saliksikin po natin ang ating Bible, ang ating natutunan. Po natin, ako dati, share ng experience po dati, ako pa ng bagong Kristiyano po, di ako ng notebook, palagi ako may notebook, sinusulat ko po eh. Tapos kung first, tinatandaan ko, tapos pag uwi ko sa bahay, po, tinitingnan ko, tama ba kaya to? Kasi may, sa akin eh, yung gusto kong matuto ng salita ng Panginoon. Kasi yung buhay natin, hindi lang po tayo dito papugi, maganda, masarap ngumiti, parang close-up smile ba, no? May din, yung pagsunod ko na sa Panginoon, may po din, may kapalit na paghihirap, di po puro saya. Amen po, kasi mahirap talaga pag sumunod sa ating Panginoon, lalo na pag hindi natin isa puso ang ating pagsunod, mahirap talaga. Hindi ba okay, pumunta tayo, napipilitan lang tayo eh. Kasi pag pumunta na dito lalo na pag ang preacher po, pag nakatingin sa'yo, parang ikaw pinatatamaan eh. Kundi tumitingin ka saan kaya pinto, bukas pwede na ako lumabas. Kasi ganun eh, pag hindi talaga bukas sa puso, pag napipilitan ka, ganun talaga ang sa pagsunod na sa ating Panginoon. Minsan po talaga tayo pag natatamaan po tayo sa preacher, mag-praise the Lord po tayo, wag po natin sasabihin na mamaya ka lang. Sasabihin, hindi po yun, kapatid. Wag po tayo maghanap, sarado pong pinto natin, nakalak po. Mamaya tayo talabas pagtapos na kainan. Amen? Hallelujah. Sabi nito, our scripture use strong action word. Heard, commit, teach, endure, please complete. This action word is not belong to God. These are for you and for me upon me to act upon God is done for His part. Amen po. Tapos na po ang Panginoon, kapatid. Hindi na po siya babalik. Yung sinasabi ko kanina, hindi na po siya babalik upang magpapako muli sa krus sa Calvary, kapatid. Kundi pagpunta na lang po.
pag paghuko, pag sikat kami po, pagpunta niya, kukunin niya ang mga tapat sa kanya, sumusunod sa ating Panginoon. Amen po. Amen. Wala na. Saka next, the divine partnership. Sa atin, yung partnership, forever na yan, abang buhay. Walang forever. Pero kay Lord may forever. Amen. Kay Lord lang may forever. Kay Lord lang tayo may forever. Naghahanap ng forever dyan, kay Lord lang may forever. Amen. Pag kay Lord, divine. The grace of God is give us the authority to power to difficult tasks and supernatural things. Amen. And able to us to see things which as otherwise cannot be seen and understood by our own ability. Amen po. Yung grace, yung sa ating Panginoon, di po hingi po natin yung di ba, ang ating Panginoon dito nung napakamatay, iniwan po niya yung banal na espiritu kasi siya po ang siya po ang magpaalala sa atin. Amen. Diyan po natin, hindi po natin kaya sa ating sa abilidad po natin, kahit gaano ka ba katalino, kahit ka pa, yung summa cum laude. Pag wala po ang banal na espiritu po, hindi po natin makayanan po ang ating magampanan po ang ating tungkulin. Amen. Bilang isang Kristiyano kung wala po nanahan sa atin ang banal na espiritu sa ating buhay. Amen. Kaya hingin po natin ang banal na espiritu na siya po magpaalala, magpaunawa po sa atin kasi hindi po natin kaya. Hindi po natin kaya unawain. Sabi dyan, hindi po natin kaya unawain sa ating abilidad, ating katilinuhan, kundi hingin po natin kasi sabi na hingi po tayo ng wisdom and knowledge sa ating Panginoon. Amen. Kasi siya lang po ang kakayahang magbigay. Kasi siya po ang alam niya, omnipresent, omnipotent, and sabi niya, all-knowing, powerful, and everywhere. Yun, amen. Omnipresent. Hallelujah. Sabi na the divine partnership, the grace of God like special power of attorney to authorizing to perform the certain things without which we cannot perform or do anything. Amen po, sino na po nakaranas po dito na kumuha ng special power of attorney? Yung po, pag wala ka po, di ba kailangan yung kumuha na, magbabayad ka pa nun. Pero dito po sa ating pinag-aral, hingiin lang po natin sa ating Panginoon, ibibigay niya, di na tayo katulad ng punta pa tayo magbabayad ng special. Kasi yan po pala nagpapaunawa sa atin yung grace ng ating Panginoon. Amen. So the grace of God gives authority and power to difficult tasks and supernatural things. It able to us to see things which otherwise cannot be seen and understand by own ability. And most important, it able to us accomplish supernatural tasks like making disciple and changing people lives. Amen po. Amen. Sino na po may mga disciple po dito? Amen. Amen po. Nawa po lahat po magkaroon po tayo ng disciple para po ma-conquer po natin ay yung pananako po sa bilang isang Kristiyano po. Amen. Tapos sabi pa dito sabi, amen, hallelujah. Changing people lives. May nabago na po tayo sa sa ating bilang isang Kristiyano. Ilang taon na ba tayo Kristiyano? Ilang buwan? Walang araw. Walang bago dito Walang araw. Ilang taon na tayo Kristiyano? May nabago na ba? May Amen. nabago na ba natin na tao sa pamamagitan natin? Nabago na ang buhay? Amen. O tayo hindi ba nabago? Diba dapat baguhin mo natin sarili bago tayo magbago sa iyo. Amen. Amen po. Amen. Sabi pa nga sa bayan dati, bakuran mo, linisin mo. Linisin mo muna yung baguhin mo muna ang sarili mo. Paano? Pag nag-share ka ng word of God, hindi naman nakikita sa sarili mo. Baguhin mo muna sa yung sarili mo bago ka mag-share. I believe tayo po lahat ay nabago na po nating Panginoon. Amen po? Amen. Kasi tinataas po natin ang kamay habang tinatanggap po natin, sinusurrender po natin. Tayo po ay binago po nating Panginoon. Hallelujah. Yun po.
Tapos, the most important is able to accomplish. If we respond as grace and able to partnership po. Pag paano nagre-response po tayo sa calling ng ating Panginoon sa atin, tayo po ay tayo po ay naging partner na po sa ating partnership. Sabi pa nga forever, kay Lord lang may forever. Amen. Wala po sa tao, wala po masasaktan ka lang diyan. Paano ka lang pag pag may kailangan sa iyo. So permanent single. Amen. Sabi nito na will act upon His command. Yun nga, sinusunod po natin ang bilang isang Kristiyano, ang command ng ating Panginoon. Hindi lang po tayo habang buhay po na nakaupo, tayo po ay ibabahagi po natin ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi dito, we cannot avail the supernatural power authority that God has already provided. Yun nga, sabi na wag na po tayo sabi na mahina ako, yung sabi na ganito lang pinag-aralan ko, high school lang ako, tista lang ako. Wag po natin malitin po yung sarili natin kasi sabi doon ng Panginoon, lahat binibigay niya. Hingiin na lang po natin, binibigay niya sa atin. Kumbaga kulang na lang yung sa atin kasi dati hiya lang nahiya tayo. Tanggalin na po natin hiya, kapatid. Kasi yung hiya nasa lang daw yun, sa Manila natatagpuan. Po, tanggalin na po natin, huwag tayong mahiya, kapatid. I-share po natin ang yung salita ng ating Panginoon, lalo na po sa ating mga mahal sa buhay, yung ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakilala, wala pong relasyon sa ating Panginoon. Ngayon, it's time to share, Panginoon, mga kapatid, sa pag-uwi po natin. Amen. Huwag po natin kalimutan ang ating natutunan, ating napakinggan sa bawat Friday. Kundi lang kung bawat Friday lang po tayo, huwag po natin yung kalimutan ating natutunan. Amen. Po natin, kapatid, i-share po natin sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Amen. Kasi para makonquer, kasi malapit na po bumalik ako. Sabi nga nila marami na dami na nangyayari sa ating bansa Yun nga, sabi nga ng dati pag marami nang malapit na bumalik ang ating Panginoon, kaya ganito ang natin thematic na i-conquist pananako. Amen po. We need to define God part on our part. Amen po. Marunong na po tayo kung kalooban ba ito ng Diyos o hindi. Amen po. Pero sundin natin ang kalooban ng Panginoon, yung prayer will na binigay sa atin. Amen po. Huwag din ng prayer will na masarap matulog. Amen. Sabi to God has, for God His part is those already accomplished that done the cross on Calvary. Yun yung sinasabi ko nga, tapos na po ang Panginoon. Accomplished na po. Tapos na po ang sabi nga ng Panginoon yung pinako natin Panginoon na kita po natin Passion of the Christ. Yung pinako siya. Yung last word na sinasabi niya, it is finished. Tetelestai, sabi niya. Sabi niya, tapos na po ang na lang namin, isa pamuhay na lang po natin. Sa bilang isang Kristiyano na ating tinanggap natin Panginoon, tapos na po yung nagpapako sa krus. Wala na pong ulit. Wala na pong second chance na magpapako ang ating Panginoon. Mga kapatid. Sabi nyo, the cross of the greatest exchange, yung pala, yung pagpakamatay, yung malaking, yung malaking change, greatest exchange. Yun. Yung sa yung ating Panginoon, wala nang pangalawa na uulit na sa ating Panginoon. Kaya, kapatid, bilang isang Kristiyano, ay tuloy na po sa ating lakad. Huwag na po tayo babalik. Huwag na po tayo mag 360. Huwag na po tayo bumalik sa dati. Kung tayo ay tuloy po natin ang liwanag kasi ang Panginoon po ang ating liwanag. Siya po ang daan. Sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through
through me, sabi po ng Panginoon. Kaya kapatid, tuloy po tayo sa ating laban bilang anak ng ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Tawag sa Isaiah po 53 4. Sa Isaiah 53 4-5, sabi niya, surely he is born or grief and carried our sorrow, yet we stricken, smitten by God and afflicted by, but he was wounded our transgression, he was bruised of our iniquities, chastisement of our peace was upon him, and by his stripe we are healed. Sa 6, all we like a sheep we gone astray, we have turned everyone his own way, and the Lord has laid on him iniquities. Tayo po ay pa yung natin yung tupa po. Kailangan po may pastol siya. Kung wala po kailangan po may pastol siya para hindi siya maliligaw. Kasi sabi nga dito, tayo po ay naliligaw dati. Tayo po ay naligaw. Pero nung nakilala po natin ang Panginoon, sa papagitan po natin mga pastor, sa ating mga leaders, sa nag-share po sa atin, even po, tayo po ay nakikilala sa ating Panginoon, tayo po ay bumalik. Tayo po ba ay kilala po natin ang nag-anon sa atin, nag-invite sa atin dati, nag-share the word of God sa atin. Amen. Sila po kapatid, papasalamatan po natin sila. Kumusta po natin sila kung hanggang saan na po sila ngayon. Kung ikaw lang pa nagtuloy o sila ay hindi na tumuloy. Yung kapatid, papasalamatan po natin sila. Kasi kung wala sila, hindi po tayo nakikita ng liwanag. Doon na po tayo ngayon sa Ramania po. Amen po. Wala po tayo dito kung walang nagsishare po sa atin. Po kasi tayo po ay naliligaw po, kaya po ating Panginoon ay, kaya po ang Diyos Ama po natin binigay po yung kanyang bugtong na anak ay para po tayo ay maliligtas kasi lahat po tayo ay makasalanan. Amen po. Amen. Our part is availing those victory, applicant of faith, action, or our part in enforcing victory had one of all mankind continue the gospel. Yung po, amen po, tayo po ba ay victorious na po sa ating Panginoon? Amen. Amen po, lahat po tayo ay victorious na po, tayo po ay nakilala sa ating Panginoon. Kaya bilang victorious po, ibahagi po natin sa sabi na continue to share the gospel, sabi po dito. Ibahagi po natin ang banal na salita ng Panginoon. Our part is fulfilling a great commission mandate. Amen po, may mandate pala, mandatory pala. Yung Great Commission, di lang po kay pastor, di lang po kay leader. Hindi po tayo ay tumanggap sa ating Panginoon. Kasi sabi dito, bilang tayo ay kumilala sa ating Panginoon, ano po natin? Mandatory po, i-share po natin ang Great Commission. Amen. Alam po natin ang Great Commission, makikita po sa Matthew 28:19-18 po. Memorize po natin yan. I believe, memorize po natin yan, ha? Kasi, para po maunawaan natin, go therefore. Therefore go. Sabi nga din, Go therefore and make disciple of make all disciple. nations. Di po sinabi, therefore stop. Sabi po, therefore go, ha? Therefore go. Make disciple. Sabi, di sasamahan tayo ng Panginoon. Sabi sa 20, sasamahan tayo hanggang katapusan. Amen. Sabi diyan sa Great Commission, Great Commission ng ating Panginoon. Well, I would be every difficult for us had he not dwelt with sin, death and Satan. Final blow of victory he has overcome, and you to overcome with him. Amen po. Wala na po kapangyarihan ng Satanas po sa ating buhay. Nung nakilala po natin ang ating Panginoon. Amen po. Final blow na po ang Kaya po, pag tayo po ay dumaranas sa pagsubok, hindi alam po natin dyan, andyan ang Panginoon. Kasi sabi nga kasi pag wala po ang Kristo sa ating buhay, kapag tayo ay dumaan ng pagsubok, natangay na naman tayo sa Satanas. Tugtuhan naman si Satanas. Kasi
Si Sita nandyan lang po sa likod, nagmamasid kung saan ka mamahina, dyan ka titirahin niya eh. Kaya, wala na pong kapangyarihan sa Satanas po sa atin. Amen. Kaya lahat ng pagsubok, ma-overcome na po natin. Kasi sabi niya, tayo na po ay nag-overcome. The grace and faith work together is achieving salvation. Even po, hindi lang pala grace, kundi pala may pananampalataya din. Ito po ay naging sa salvation po natin ang sabi niya daw. The grace and faith work together in achieving salvation. For other things, it cannot be grace and faith alone. Man has to apply the command and the Bible principle and works hard. Grace alone will not lift you up from your situation. You need to work it out. Amen po. Hallelujah. Kailangan isabay po natin ang grace po ng Panginoon sa pananampalataya. Sabi po dito, tapos mag-ubi po tayo sa kaman ng ating Panginoon. Yun nga, yung Great Commission po. I-ubi po natin, wag po natin yung baliwalain. Kasi pag iyan po natin yan, possible po na masakop po natin, masakop po natin mapakilala po natin ang ating Panginoong Jesus. At saka mayroon po silang relasyon sa ating Panginoong Jesus sa ating buhay pag iyan po natin yung Great Commission. Amen po. Sabi po, work. You need to work it out. Amen po. Sino po nag-exercise dito? Amen po. Amen po. Nung una, di ba mag-exercise ka, nahihirapan to, masakit sa katawan, no? Ganun din po sa nung una lang mahirap. Pero pag magtagal ka habang lumalago ka sa pananampalataya, marami kang natutunan sa salita ng ating Panginoon. Lalo po, maging hindi ka na mahihirapan kasi andyan na yung Panginoon eh. Sabi nga niya, siya na po ang bahala. Kasama natin siya everywhere. Omnipresent. Omnipresent. Kasama po natin ang Panginoon. Amen po. Tapos ngayon po, may tatlong puntos po tayo. Unang puntos, the grace. Dito pala sa akin eh. The grace is training, equipping, and disciple. Amen po. Sabi po dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 1-2. You therefore, my son, be strong in the grace that in Christ Jesus, and the things that you have heard from among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach other also. Sabi niya, be strong. Huwag po tayo manghihina, kapatid. Tayo po ay lahat po ba tayo ay strong po? Amen. Amen po. Huwag po tayo manghihina, kapatid, kasi sabi niya, tayo po ay andyan ang Panginoon. Yung ating napakinggan po, ating na-witness, po ituturo po natin. Huwag po tayo magtuturo doon sa nung tayo pa sa yung may interest po na matuto, yun po ang masarap turuan. Pero pag pangita man lang nagtuturo ka tapos tinutulugan ka lang, lipat ka na kapatid, huwag kang masaktan yan. Kasi may may iba pa kasi, panalangin mo lang siya. Kasi tatawagin ka susunod, nga yun, sasabihin niya. Yun, huwag ka, yung bilang isang, being strong, the grace of the Christian Jesus means perceiving the available enabling power, authority need to fulfill a difficult task and training other people. Amen po. Una kapatid, mahirap talaga kapatid pag magturo ka lalo na pag hindi ka pinapakinggan. Marami ka nagturo ka dyan, tapos hindi ka pinapakinggan. Parang, wala pag nagtanong, tatanungin ka pa, nga yun? Yun. Sabi na hingiin po natin ang yung grasya ng Panginoon, yung Holy Spirit po, na siya po magpaunawa po sa atin. Amen po. Sabi nito, being strong grace of the Christ Jesus, His must needed endure hardship and good shoulder in Christ. Sabi, temptation is always there to quit, give up,
to doing, to give in, to binding of words around you. Amen po, sabi dito, ang tentasyon po nasa likod lang yung palagi. Kasi kung saan, yun nga sabi ko kanina, kung saan ka mahina, dyan ka titirahin. Kaya maging strong po tayo sa ating pananampalataya. Kasi pag tayo po ay strong sa pananampalataya, baliwala sa atin yung baliwala sa ating mga problema sa ating buhay. Amen? Ano yung sabi? But now for sure He testing your heart if you would endure hardship, and once you pass the test, He endurance and commitment, you are God great surprise. Amen po. Pag tayo po pala tayo po ay dumadaan sa pagsubok pala, pag tayo ay nalampasan sa mga pagsubok, tayo po tayo may pala surprise ang ating Panginoon. Hallelujah. Ganon din po ma-share ko pa sa nung kumuha pa rin ako ng license na niya sinabi sa amin na ibigay daw sa amin, kasi pag hibi lang ibinibigay yung hard copy, pag light yung lang sa PDF. Tapos exam ko na pagkahapon hindi pa rin binigay. Tapos pag binigay sa akin doon na nung exam ko na pagkahapon, tapos may trabaho pa, yun nga, tiwala lang ko sa panalangin, kasi kinumit ko naman itong pagkuha ko ng license para talaga sa Panginoon. Kasi kasi ayaw ko, kasi may lisensya naman sabi ko, di naman magagamit man 90 days lang. Sabi ko, kinumit ko sa Panginoon. First the Lord, na binigay naman po ng Panginoon na pumasa sa exam. Walang hassle naman. Iba talaga ang Panginoon pag kumilos, pag siya ating inuuna sa ating buhay. Yun nga sabi sa Matthew 6:33, seek you first. Pag siya ang inuuna natin, siya na po ang bahala sa ating buhay. Huwag po nating unahin ang ating sarili, unahin po natin ang ating Panginoon. Diba po? Continue to train, equip people I know God preparing for you, or for your moment greatness prevents, endure hardship, a good soldier in Christ. Be proud, one who called you into His kingdom. Be faithful to your calling. Amen po. Ipatuloy po natin yung patuloy po tayo lumago sa ating pananampalataya. Kung may mga na po tayo, mga disciple, may tinuturuan po tayo, tuloy po natin pagtuturo sa kanila. Huwag po tayo napapagod. Huwag po tayo mapapagod sa pagtuturo, kasi para pag natuto din yan sila din magtuturo na rin. Kaya may G12 din ang Lorimi. Yan ang napakaganda ng Lorimi, kasi may G12. Hindi lang tayo habang buhay nakaupo, hindi lang habang buhay nakikinig. Kasi dati kasi kung walang G12, ang leader magti-train din yan ng leader din. May G12 din siya. Pag natuto din niya, dadami na yun. Kaya madali po natin ma-conquist po natin ang mundo sa ating buhay pag po. Sabi dito sa pangalawa. Ito ang pangalawa, the grace is preparing for kingdom works. Therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. 2 Timothy 2:3. Be strong, the grace in Christ Jesus is much needed to endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Even po tayo po ay isang sundalo po ng Panginoon. Ano po ginagawa ng isang sundalo po? Hindi po tayo patulog-tulog. Di ba yung sundalo, palaban, maging malakas, di ba yung mga ng sundalo, nakikita natin palagi sila training. Laging ready. Oo, sabi pa, laging handa. Yun. Amen. Tayo din bilang isang Kristiyano, laging handa. Laging handa ba tayo? Amen. Laging handa tayo. Amen. Wala pong hindi handa. Kaya pag sinasabi ng leader, ikaw mag-pray, wag mo nasasabi, ba't ako? Wag mong maging paniki. Pag sinasabi ikaw magtuturo, tapos sabi, amen, kasi sundalo tayo, laging handa eh.
Sana laging handa dyan pag sabi na, ba't ako? Laging handa ang paniki kasi tinatawag ko, ba't ako? Ang paniki naman ang laging handa dyan. Dapat tayo ay laging handa bilang isang soldier ng ating Panginoon. Amen? Amen. Tapos pangatlo, time na yata. Oo, malapit na. Sige. Kaya mo yan. Pusing ba yun? Okay. Hindi pa. 4-3 pa. Yan. Yan. Tapos ka na dyan. Yan. Pangatlong puntos po, the grace is focusing to please the Lord. No one engaged in warfare entangle himself with the affair of this life, that he may please him who enlisted him to a soldier, as also of anyone compete in athletics. He is not crowned unless the complete according to the role. Make it a goal of your life to please God, not men. Fight a good fight of faith. Give a good testimony of Jesus Christ. Amen. Tayo po ay mga sundalo ng Sino po ang dito, mga athlete? May athlete pa ba dito? Yung mga athlete palagi parang po yan nagtitraining. Kasi may kinakamit po sila yung panalo po. Kasi pag athlete ka patulog-tulog ka, paano ka manalo? Kung athlete ka lang, kain-kain ka lang, relax lang, hindi ka mananalo nun. Tsaka sumusunod, lahat po na athlete sumusunod din sila sa roles. Amen po, ganun din. Ang buhay po natin isang Kristiyano po. Sumusunod po tayo sa ating Panginoon. Amen. Huwag po natin sundin po ang ating sarili, kundi ang Panginoon po ating sundin. Sundin po natin ang ipapagawa ng ating Panginoon sa atin. Lalo na po pag lalo na po pag may papagawa yung leader sa atin, yung mga pastor na papagawa natin, hindi yun nila sinasabi sa atin. Pag hindi sinasabi, ng Panginoon sa kanila, sinasabi yun ng Panginoon sa kanila bago sinasabi sa atin. Na sasabihin sa kanila na ikaw ganun, na papatuloy ka, huwag tulog-tulog. At saka kapatid, pag naikukurik po tayo ng ating mga leader, ating mga pastor, wag po tayo ng papaya po. Sibuyas kasi. Sa hindi ba papaya? Kasi kinukurik, hindi pa nila kinukurik pag wala sila nakikita, at saka gusto po nila na itutuwid ka. Hindi tayo pabayaan ng ating leader na ganun lang tayo na lukewarm, kundi tayo ay patuloy na mag-iinit sa salita ng ating Panginoon at matututo. Amen. 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 Hallelujah. Sabi dito, the grace is focusing to please our Lord. Yun nga, tayo ay nakapokus lang po sa ating pananampalataya, exercise sa ating pananampalataya. Po natin yung ating routine. Kumusta na po mga kapatid ang ating mga debosyon? Amen. May debosyon pa ba tayo o nasa katabi lang? Ang Bible natin mga kapatid, binubuksan pa ba natin? Amen. O nasa tabi lang, binubuksan lang po natin pag sinasabihan na leader, ikaw mag-coordinator. Hanap-hanap ka na ngayon. Bago ka pa, hindi kapatid, araw-araw kasi sabi sa Joshua 1:8, meditate your word, day and night. Pag-ulay-ulayan mo ang salita ng Panginoon araw at gabi. Hindi kayo itatabi mo lang ang salita ng Panginoon araw at gabi, kundi buksan mo rin, titingnan mo. Kapatid, kung ito natutunan mo, i-apply mo sa iyong buhay. Kasi tayo po ay isang sundalo ng ating Panginoon. Wala pong sundalo ng ating Panginoon na patulog-tulog. Lagi po tayong handa. Amen po. Handa po tayo sa ating pananako po. I-share po natin ang salita ng ating Panginoon sa ating buhay. Huwag po tayo maging selfish po kung ating natutunan po. Huwag po natin salirinin po. Huwag po natin ako ilang po na kundi ibahagi po natin. Kapatid, amen kapatid? Amen. Nawa na ngayong araw na umpisa na kung ano pa ating natutunan, ito po ay ibahagi sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, umpisa sa ating trabaho. Wag po tayo puro na lang cellphone, malakas pa ng internet, lalo na pag mobile eh. Hindi, ang papalakasin natin yung relasyon po natin sa ating Panginoon. Amen. Tsaka doon tayo matututo. Pag hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi ka talaga natututo. Pag hindi ka nagbabasa, pag
ano ka lang, Friday Christian ka lang. Mabagal kapatid ang paglago mo sa pananampalataya kasi bakit nasabi ko, nadanasan ko yan yung dati sa Riyadh, Kristiyano